magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At mayroon tayong debate na magaganap ngayon February 5, 2025. At ang topic natin ay patutunayan ko na si Ellen White ay pinili ng Diyos na tunay na propeta. Again mga kapatid, ang patutunayan ng ating affirmative na si Ellen White ay pinili ng Diyos na tunay na propeta. Affirmative natin, syempre si Brother Denmar Santiago ng SDA. At negative naman si Brother Jerry ng HOI or House of Israel. So mga kapatid, sa ating setup ng debate, standard ito, 10.7.5. Sa ating rules, Russia TV standard rules ito mga kapatid. Rule number 1, lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Rule number 2, kung close-ended ang question, kailangan sumagot sa categorical muna bago magpaliwanag. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds na pagpapaliwanag. Rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong. At sa rebuttal, pwede nang itanong ang lahat yan. Rule number 6, may warning tayo, 2 beses lang yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lang, pati clarification. At no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga physical na atake. Tinatawag itong physical na atake yung nagdi-define kayo ng mga itsura. Ayan. So, dito din kasama yung pagmumura at yung rule number 9 natin, yung no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So, hindi ko pinapahintulutan yan. Rule number 10, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. By the way mga kapatid, ang nagsasalita ngayon, siyempre ang inyong host, moderator, timer, streamer, admin Russia Vista mga kapatid. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth mga kapatid. At ako yung moderator ngayon. So mga kapatid, sumasangayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, sumasangayon ako, Mr. Moderator. Sumasangayon ba ang ating negative? Yes, sumangayon bilang negative. Ayan, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala mga kapatid.
ano yung ina-expect namin sa inyo ngayon mga kapatid, syempre, at ano yung inyong nakikita o ina-expect sa inyong negative. Unahin natin ang ating affirmative. Kilala ka kapatid. Ako'y kilala na, pero Brother Rasha, maraming salamat sa pagkakataon. Magandang gabi and happy midweek, no? Kalagitnaan ng Sanlinggo para sa ating mga Adventists. No? Ang gagaling lang natin sa church, tayo nagsimba ngayong araw ng Huwebes. Huwebes na po, hindi po Miyerkules, Huwebes. Na lumubog na po yung araw. No? So, mga kapatid, ngayon pong gabi, ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay magpapatunay na si Ellen White ay tunay na propeta na pinili ng Diyos. Minsan pa, mga kapatid, ang kapatid na Ellen White na parang binabatikos ng maraming kaibayo natin sa pananampalataya, patutunayan natin ngayong gabi nito. No, laban sa mga hamak, laban sa ating kapatid na Sister White at no, na ating kinikilala sa ating iglesia. No, so kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon, tanging ang Diyos lamang ang ating papurihan. Huwag niyo po tignan po ang hindi pong maliit na lingkod, kundi ang Panginoon lamang ang siyang dapat yung masumpungan sa debating ito. Ang katotohanan ang siyang mamalagi magpakailanman. Palaw po kayo lahat ang ating Panginoon at back to you, Mr. Moderator. Okay mga kapatid, at syempre dito din tayo sa tututol naman. Pakilala ka kapatid. Yes, magandang gabi uli sa ating mga kapatid na nasa online, nanonood ngayon, lalo na sa mga kapatid natin, mga kaibigan natin na nasa SDA. Ngayon ako ay negative sa posisyon ng patutunayan ni kapatid na Denmar na si Ellen G. White ay tunay na pinili na propeta ng Diyos. So yun yung inasahan ko kay kapatid na Denmar na talagang mapapatunayan niya yung topic niya kasi siya naman yung gusto nito. So ako lamang ay nagni-negative at siyempre may posisyon ako sa nakasulat sa Biblia. So asahan ninyo na talagang magandang laban ito mga kapatid. So ito na naman yung kaibigan nyo, kakampi na mula sa House of Israel, si kapatid na Gary. Okay, at syempre mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong usapan, please share yung ating live streaming. Again mga kapatid, this topic is about Ellen White, ay pinili ng Diyos, katunay na propeta, Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay, yeah. So marami pong salamat, kapatid na Rasha. So, mamaya po ay ating babalangkasin natin ng kaunti itong ating fundamental beliefs. The Seventh-day Adventist belief, an exposition of the 28 fundamental doctrines of the Seventh-day Adventist Church. No? Yan po ay opisyal galing sa General Conference. No? So lahat po ng aming doktrina nandito po, no, opisyal. Kaya matitiyak po ninyo ang ating sasabihin ay opisyal na doktrina ng Seventh-day Adventist. No? At ngayon, no, ang pagkakilala sa propeta ay napakahalaga sapagkat ganito ang sinasabi ni isa pang propeta ang nagsasabi, no? Katulad ng ikalawang kronika, talata, kapitulo 20, versikulo 20, ganito ang sabi. At siya'y nagsibang maaga sa kinumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisinabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, dinggin ninyo ako, O Huda, no? Ninyong mga taga-Jerusalem, sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta at kayo'y giginhawa. No? So, ganun po kahalaga ang paniniwala sa propeta. Giginhawa ang ating buhay. Sino ba namang hindi ang gusto niya? No? Ngayon, isa pa, no? Ito po ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kasi nga, sabi nga natin, sumampalataya sa Panginoon, sumampalataya din naman sa propeta.
No? Sabi dito sa 1:17, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw yung makilala nila na isang tunay na Diyos at siyang iyong sinugo. No? So, ibig sabihin, yung buhay na walang hanggan ay makukuha sa pagkakilala doon sa tunay na Diyos sa pamamagitan ng sinugong propeta. Oh. So, ang kapatid na Ellen White ay tinatawag nating lesser light. Si Jesus ay greater light. No? Mas dakila po ang ating Panginoong Jesus. Ano po ang gawain ng isang propeta? Ano po ang gawain ng isang propeta? No? Pero bago yan, alamin natin, paano natin matitiyak na ang isang tao ay tunay na propeta? Okay. Sabi dito sa 2 Pedro 1:20-21, knowing this, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came out and in all time by the will of man, but by holy men of God is spoke as they were moved by the Holy Spirit. So they are inspired, mga kapatid, inspired, kinasihan ng Espiritu Santo. No, kami po ay naniniwala na isa sa mga tatak ng tunay na iglesia ay ang pagkakaroon ng isang propeta. No? Katulad na lamang po sa Revelation chapter 12 verse 17, mababasa niyo po dyan yung and the dragon wrought with the woman and went make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Ano ba itong testimony of Jesus? According kay Juan, Revelation chapter 19 verse 10, and I fell to the feet and to worship him. He said unto me, see thou do not, I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. No, naniniwala po kami na si Ellen White ay kinasihan ng espiritu ng propesya o yung espiritu na ibinibigay ng Diyos sa isang propeta. No? Paano po natin nalaman? Dito po sa Revelation 10, mababasa po ninyo dito po sa pinakahuling talata ng Revelation chapter 10, no? Ang sabi diyan, no, may kumain, no, at naging mapait sa kanyang tiyan yung libro. Kinain niya yung libro, bumait sa kanyang tiyan, no? At ito po ay tumutukoy doon sa Great Disappointment noong October 1844, sa isang Baptist preacher na si William Miller. Hindi po Adventist, Baptist preacher na si William Miller. Okay? Pero kasama siya sa isang grupo ng Adventism kung saan sila'y naniniwalang darating si Jesus. Baptist po siya, mga kapatid. At ngayon, at sabi diyan sa pinakadulong talata, Revelation chapter 10 verse 11, no? Ang sabi diyan, at mag-ula kang muli. Therefore, matapos na magkaroon ng mapait na eksperyensya at karanasan ng mga naghihintay sa Panginoon, si Ellen White ay tinawag ng Diyos upang maging kasangkapan sa kanyang iglesia. At ang ginawa ni Ellen White ay nakasulat po dito sa Efeso 2:19-20. Now therefore you are more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints. O yan ha, kami daw ay mga santo. O, mga santo. And of the church of God, iglesia ng Diyos. O? And are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So ito pala kami iglesia ay nakatatag sa isang propeta. Kaya naman, siya ay napatutunayan na kung tunay na propeta si Ellen White, ang Adventist din ay tunay na iglesia sapagkat ang kanyang pundasyon
ay nasa apostol at mga propeta. No? Ngayon, ano pa sabi dito? Okay. Sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, He gave some apostles, some prophets, so nagbigay ang Diyos ng prophets sa iglesia, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and edifying of the body of Christ. So ito yung ginagawa ni Ellen White, mga kapatid. Ito yung gawain ng propeta na inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia. Ngayon, baka naman itanong ng ating kapatid, saan naman po sa Bible ang pangalan ni Ellen White? No? Mayroon kasing mga propeta, mga kapatid, na hindi binabanggit ang pangalan sa Bible. For example, si Juan. Si Apostol Juan na pinapakitaan ng revelation ng ating Panginoon ay hindi naman binanggit sa Old Testament. Hindi nangangahulugan na si Juan ay Juan na apostol dahil hindi binanggit sa Old Testament. Tanda po natin, iba po ang biblicism sa sola scriptura. Ang sola scriptura, ang kaligtasan ay ang kaligtasan ay nakaatang tangi lamang sa Biblia. No? O ano yung nakasulat sa Biblia. Ang biblicism, ito yung letra po letra, kailangan may mababasa. Hindi po ganoon ang Adventist. Hindi po ganoon ang paniniwala. No? So, hindi mo nabasa sa Biblia, hindi na totoo. Hindi ganoon. Wala pong ganoon mga kapatid. Ano? Ngayon, eto, para mapatunayan pa natin ni Brother Terry, ano ba ang dalawa sa mga propesiya ni Ellen White? Ang masasabi naman talaga natin natupad. No? Yan, no? Propesiya ito ni Ellen White. Ilan na lang ang oras natin, Mr. Moderator? Okay, 1 minute and 40 seconds. Ito, number one. The rise of modern spiritualism in 1850, when spiritualism movement that doubts the communication with the spirit of the world and the dead but just rise, and Ellen White identified it as a last day deception and predicted its growth. No, yung yung rise of spiritualism, ito yung naniniwala sa purgatorio. Nakita na ni Ellen White yan, no? Yung mga ganyan, yung mga sumasangguni sa patay. No, nakita ni Ellen White, pinakita sa kanya ng Diyos na masama yan, no? The spiritualizers. Ikalawa, no? A close connection between Protestants and Roman Catholic. Diba? Nagkaroon ng Vatican II. Nakita ni Ellen White. Diba? Panahon pa lang ni Ellen White, 1850 pa lang, nakita niya na yung mangyayari doon sa 1960s na panahon ni Pope Pius. No, na siya'y nagtatag ng ecumenical council para pagsamahin ng Roman Catholic. Ito po ay nakasulat mga kapatid sa Seventh-day Adventist Belief. Ay, sayang. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ni Brother Denmar Santiago. At dako naman tayo sa unang pagtatanong ni Brother Jerry ng House of Israel. Your time start now. Okay, magandang gabi ulit sa ating mga kapatid na mga SDA. So, ang posisyon ko ngayon ay magtanong kay kapatid na Linmar ayon sa kanyang nilatag kasi first stand pa ito. Ngayon dito sa unahin natin yung sinabi mo kanina sa John chapter 17 verse 3 na paano natin makilala ang isang tunay na propeta. Ito'y naniniwala sa nag-iisang Diyos at kay Jesus Christ. Ngayon ang tanong, kasi marami na tayong debate dito kapatid na talagang hindi kami niniwala sa si Jesus ay yung Kristo. Ngayon ang tanong dito, kasi nilink mo yung si Ellen G. White kay Jesus. Ngayon kapatid na Dinmar, saan ngayon mabasa sa numang tipan na ang Kristo na ang pangalan niya na hinulaan ay Jesus? Okay. Mababasa po sa Isaiah 7:14.
Isaiah 7:14 na mababasa dyan sa ipinangalan ng Emmanuel. No, na ang kasunod na talata nasa Mateo 1:16 hanggang 23. Yan po ang sabi ng talata. Next question. Okay, ulitin ko ang tanong kapatid kasi ang tanong ko ay specific pangalan na Jesus, hindi yung Emmanuel. Saan ngayon mabasa? Liban sa sinabi mo na Isaiah 7:14. Saan mabasa na ang Messiah na dapat na magiging greater light than Ellen G. White is in the name of Jesus? Ngayon sa Lumang Tipan. Saan mabasa sa Lumang Tipan? Ulitin ko po. No? Isaiah 7:14. No, huwag niyo pong hanapin yung pangalang Jesus. Kasi ang Jesus ay galing sa Koine Greek. No, Koine Greek po siya. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ano yan, bro? Klaro naman yung tanong ko. Hindi ko tinanong yung Emmanuel, kundi ang pangalang Jesus. Na pangalan ang tanong ko ganito, kapatid na moderator saan mabasa sa Lumang Tipan na ang Messiah na tinutukoy ay Jesus yung pangalan. Subalit yung binigay ng ating kapatid na Dinmar, yung Emmanuel. So, ulitin ko yung para to clarify, saan mabasa, kasi kailangan ko ng litra po litra, sa Lumang Tipan na ang incoming na Messiah ay ang pangalan, ay nakapangalang Jesus. Saan mabasa? Yung letra por letra. Brother Denmar, may counter objection ka doon or ready ka nang magbigay ng talata? Counter, Mr. Moderator. Proceed. Sumagot po. Isaiah chapter 7 verse 14. Okay. Ngayon, po, Mr. Moderator, ay wala na po siya magagawa. Okay. So, dito mga kapatid, importante sa akin yung talata lang, no? So, either pa si Brother Denmar ay para sa iba ay mali or tama. Basta nagbigay siya ng talata sa moderator, talagang sagot niya yun. So, Brother Denmar, 20 seconds. Proceed ka, bro. Ito yung talata. Okay. Isaiah 7:14 ay nagsasabi ni Samuel, no? Nasa Matthew chapter 1 din yan. Okay? Nasa Matthew chapter 1 and in a contextually. No? Pasok din sa context ko. Hindi kami naniniwala sa biblicism. Okay? Next question. Okay, ano ngayon ang pagkakaiba sa tunay at sa kabulaang propeta? Ano ang pagkakaiba? Aba, ang pagkakaiba ng tunay at ng buwan na propeta, yung hindi naniniwala kay Kristo na nagkatawang tao, yun po ay puwad. Samantalang ang tunay na propeta ay naniniwala na ay nagkatawang tao. No? At yan po ay mababasa po natin sa hanapin ko sa aking Bible, no? Ayun po kaibahan, no? Mamaya ibibigay ko sa inyo yung talata. Discussion. Okay. Ngayon, kapatid na Dinmar, kasi binanggit mo ang 2 Peter chapter 2 verse 20 to 21. Ngayon, ang tanong ko ganito. Ano ba ang malaking ambag ni Ellen G. White sa kakristyanuhan na siya ay matatawag na tunay na propeta? Liban lang sa sa buong Kristiyano. Yes, yung patungkol sa pagkaalam sa mga modern medical technology at patungkol na rin po sa kalusugan. No, for example, yung pagbabawal sa maraming asukal sa kape. O yung kape nga ayaw ni Ellen White sa kape kasi nakasama yan sa kalusugan. No? So, yan yung mga bagay na ganyan na kinuha ng mga doctors nowadays. Galing po yan kay Ellen White. Next. Okay. So, ayon naman sa Biblia, kapatid na Dinmar, yung bang patunay mo na may inambag ni Ellen G. White sa kakristyanuhan, yun ba ang pamamaraan ng banal na scripture
upang malaman natin ang tunay na propeta? Yes. Yes or no? Yes. Oo, yes. Dahil ang tunay na propeta, no, ay dapat nagbubunga ng mabuti or nagpapakita siya or nagtuturo siya ng isang mabuting bagay, no? Katulad sa Matthew chapter 7 verse 16, 18 to 20. Ayan. Yan po yung talata, no? At 2 Peter chapter 1 verse 20. So, Objection, Mr. Moderator. Next question. Objection muna. Anong, Putol-putol kasi hindi ko maano eh. Sa akin ba yung putol-putol? ano mo bro, mag-off ka muna ng camera bro. Kasi tuloy-tuloy naman sa akin. Okay, wait lang ha. Sige, Kasi putol-putol. try mo mo Putol-putol. pagkakaon, kapatid. Okay. So, hindi ko nakuha yung last na ano. Sige lang. So, dito kapatid na Dinmar, sa sinabi mo sa Episodos 20 hanggang sa unahan. You are built by the apostles and the prophet. Tama ba? Yes or no? Yes, we are founded on we are built on the foundation of apostles and the prophets. No, kasama po diyan si Ellen White dun po sa mga prophets na binabanggit. Okay. Apostles, kasama po kami diyan kasi yung mga apostles gumawa ng disciples, yung mga disciples gumawa ng mga disciples hanggang umabot po sa amin. Time. 7 minutes time. Time na? Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So syempre dako tayo sa kanyang presentation. At 10 minutes ito, Brother Jerry, bilang negatibo. Your time start now, bro. So mga kapatid, wait lang. Okay. Mga kapatid nating mga SD at sa Pwede ka mga mag-on, bro, kakrist... ng camera. Pwede na mag-on? Okay. So, sa mga kapatid nating mga kakristyanuhan, lalo na sa mga SDA, wag niyo akong kasi nandito lamang ako para siyasatin ito bang si Ellen G. White ay tunay ba na propeta ayon sa banal na kasulatan. Ngayon, isa sa nakita ko na stand ni kapatid na Dinmar ay medyo hindi masyadong matatag. Bakit? Una, hindi na niya tinukoy kung paano ano ang pamaraan ng isang tunay na propeta at saka paano natin malalaman ang isang huwad na propeta. Ang tinukoy lamang niya ay may naambag ni Ellen G. White na ginagamit daw ng mga modern doctors ngayon. Pero ayon na sa Biblia, mga kapatid, para mapatunayan natin na hindi talaga ito tunay na unang nakita ko ay si Ellen G. White ay sumasampalataya kay Jesus una. Bilang isang Noahide o isang sa mga Judaism, kami ay hindi naniniwala sa isang propeta na hindi naman walang authority from the scripture. Paano natin malalaman? Ganito. Sabi dito sa Deuteronomy 13, when there arises among you a prophet or a dreamer of dreams, and he shall give you a sign or wonders, and the sign or wonder shall come true, of which he spoken to you, saying, let us go after other mighty ones which you have not known, and serve them. Do not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams. For Adonai, your Elohim, is trying you to know whether you love Adonai, your Elohim, with all your heart, with all your being. So, ang sinabi dito mga kapatid, kung may isang propeta na lalo na kay Ellen G. White, pero ito'y nag-ano sa inyo, siya'y nag-inspire sa inyo na sumamba ng isang Diyos, kasi alam naman natin ang SDA ay sumasamba talaga ito kay Jesus. Kay Jesus. Alam natin yan.
kahit na pabulaanan ni kapatid na Dinmar yan, alam natin na ang Christians ay sumasamba talaga kay Jesus. Kung may ilan lamang na hindi sumasamba, like for example INC, kung hindi ako nagkamali, at saka yung GW, hindi sila sumasamba kay Jesus at saka ibang mga messianic na religion. Ngunit itong ating kapatid na si Dinmar, na lalo na sa mga SDA, sumasamba talaga ito kay Jesus. Ngayon bilang isang Diyos, kasi yung SDA ngayon is naniniwala sila sa Trinity. Bilang si Jesus is God din o Diyos din. Pero dito natin malalaman, paano natin malalaman na itong bulaan ba ito si propeta nila na si Ellen G. White, dahil ito ay nag-uudyok sa kanila na pagsamba ng ibang Diyos. Kasi hindi naman sinasaway niya eh. Ang isa sa mga posisyon ng propeta ay sumasaway sa maling pamamaraan ng isang paniniwala. Lalo na kung mababasa natin sa mga lumang tipan, yung mga propeta ay sila yung palaging sumasaway, sila yung nag-remind sa mga bayan ng Israel kung ano yung maling ginagawa nila. Ngayon dito, itong si Ellen G. White, hindi niya sinasaway na itong SDA ay sumasamba kay Jesus. Kay Jesus na hindi naman sinasabi sa lumang tipan na si Jesus ay Diyos. Wala namang sinasabi sa lumang tipan na ang Misaya ay Diyos. Walang sinasabi na ganoon, kapatid na mga SDA. So bilang isang patunay na itong si Ellen G. White ay bulaan talaga, kasi siya ay nag-udyok. Hindi niya sinasaway ang SDA na sumamba sa ibang klaseng Diyos. Kasi alam naman natin na ang sinasamba ng mga sinaunang Hebreo ay yung pangalan ay nakasulat sa Tetragrammaton, na kung saan binabasa ng mga Roman Catholic, ito'y nagiging Yahweh, sa saksi is Jehovah, sa iba is Yehovah, at iba pang mga pero never itong naging Jesus. Kasi sabi dito, kung tingnan natin when there arises among you a prophet or a dreamer of dreams, and he shall give you a sign or wonders, and the sign or wonders shall come true. Magkakatotoo talaga daw. Sabi is magkatotoo. So, pero, ang sabi niya, let us go after other mighty ones, which you have not known, na hindi alam nila. Sino yung tinutukoy dito? Na yung mga sinaunang mga Hebreo, yung mga tao noon sa kapanahonan ni Propeta Mose. At sabi pa, and serve them. Serve them. Sabi dito sa Biblia, sa lumang tipan is, do not listen to the word of that prophets or the dreamer of dreams, for Adonai your Elohim is trying you to know whether you love Adonai with all your heart and with all your being. Ang sabi pa dito, walk after Adonai your Elohim and fear him and guard his commands and obey his voice and serve and cling to him. Siya lang dapat. Pero ngayon, dito, isa pa nga napapansin ko mga kapatid, tinanong ko kanina kapatid yung kapatid natin na si Dinmar, na saan mabasa yung Misaya ay supposed to be yung pangalan niya ay Jesus. Kasi sa mga nakalipas namin na mga debate, talagang tinutukoy ko na nakasulat letra por letra na nakalagay is David. David yung nakalagay na propeta. Kaya hindi kami naniniwala sa sinabi ni kapatid ni Dinmar na ang Misaya ay pangalan Jesus. Kasi verbatim nakasulat sa banal na tanak ay David ngayon. Tinanong ko saan mabasa, ang sinabi niya ay Isaiah 7:14. Pero ang tanong ko, yung pangalang Jesus, subalit ang kanyang binigay na pangalan ay Emmanuel, na hindi naman liban sa Mateo 1:23 ni Esau, hindi pinangalanan si Jesus na siya yung Emmanuel. Wala. So mamaya doon ko na lang ito i-expound yung Emmanuel dito. So at sinabi ng kanilang isa sa mga propeta sa kanilang apostol, na gamitin ko na lang ito, si 2 Peter chapter 20, sabi dito, knowing this first, that no prophecy of the scripture came to be
of one's own interpretations. For the prophecy never came by the desire of man, but men of Elohim spoke being moved by the set-apart spirit. Ngayon ang tanong, ito bang si Ellen G. White talagang hindi niya dinadagdagan yung mga dito pa lang, dito ko na lang sila sa Sabat pa lang mga kapatid, yung mga SDA ay hindi sila may kautusan na sila ay susunod sa Sabat. Ang Sabat is for the people of Israel lamang, hindi sila kasama. Hindi naman sinawayan yan ni Ellen G. White. At saka yung mga ikapo nila ay hindi naman siniway ni Ellen G. White na dapat dadalhin doon sa templo. Sabi pa sila yung mga santo, sabi ni kapatid na Dilmar. At mga santo kapatid na Dilmar, sila yung may pangako doon sa Exodus chapter 19 na sila yung may pangako na magiging banal na bansa. At yun yung bayan ng Israel. Na kung saan sila sumusunod sa kautusan, yung mga ikapo nila dinadala sa templo at yung templo nila ay may authority na sila yung magtanggap. Pero itong si Ellen G. White ay hindi niya sinaway yun mga kapatid. Kaya dito pa lang sa unang nakita ko talaga na si Ellen G. White ay hindi siya totoong propeta. Ay baka hindi lang na naturuan ng maigi si kapatid na Dilmar. Baka Pops, kasi sa pagkakalam ko bago lang si kapatid na Dilmar dito bumalik sa SDA, baka hindi niya alam lahat. So sana sa next time niya is baka mabigay na yung tudo. Kasi dito pa lang talagang hindi ko makita na totoong propeta si Ellen G. White. Kung totoo pa ito, noon pa yung mga nakikinig dito sa lalo na itong moderator natin nagiging SDA na ito. Di ba? So yun, joke lang yun. Sige. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Brother Jerry ng House of Israel. Siyempre, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Denmar, 7 minutes bro. Your time start now. Nakamute ka bro. Okay, unang tanong. Okay. Una kong tanong, so para sa iyo, pag may nakikita, hindi nangangaral na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao? Yes or no? Yes. 100% yes. Kasi wala namang ipinangaral ang mga propeta na ang pangalan ng Misayang darating ay Jesus, kundi verbatim ang nakasulat, David, ang inasahan nila, Hoseas 3:4-5, at marami pang talata na nakalagay sa Hebrew, et David nakalagay kapatid. Okay. Follow-up question. Saan talata ng Biblia mababasa na ang tunay na propeta ay hindi kumikilala o dapat hindi kumikilala kay Jesucristo na Diyos na nagtatawang tao? Saan po mababasa yan? Chapter and verse. Sa sinabi ko, walang mabasa kapatid kasi hindi nga nila itinuro na yung darating na Misaya ay pangalan is Jesus. Subalit, in contrary, ang nakalagay na kanilang inaasahang darating na Misaya na kanilang itinuro ay David nakalagay kapatid. At maraming talata yun sa Biblia. Okay. Next question. Okay. So, paki-confirm nga sa amin, so walang mababasa letra por letra na ang tunay na propeta hindi naniniwala sa pagka-Diyos at pagkakatawang tao ni Jesucristo. Wala po ba talaga? Yes or no? Yes, walang mabasa kapatid kasi hindi nga nila itinuro. Kaya walang isinulat ang mga propeta na ganon kapatid kasi wala silang itinuro. Subalit, ang itinuro nila, paano natin malalaman ang isang tunay at saka bulaang propeta kung ito ay nagsasabi ng ibang klaseng Diyos. Katulad ni Ellen G. White, nagsasabi siya ng ibang klaseng Diyos na si Jesus. Okay. Next question. Ang sabi dyan sa talata na ginamit mo sa Deuteronomio, kumikilala
sa iisang Diyos yung tunay na propeta. Tanong, ilan ang Diyos na ipinakikilala ni Ellen White batay sa pagkakaalam mo? 3. Okay. Tatlo. Okay. Dahil naniniwala kayo sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Dalawang pagka-Diyusan yun, mga kapatid. Ha? Yun, tatlo yun. Tatlo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Trinity yun. Yung sinasabi. Bata yun sa aking pagkaalam, kapatid. Batay sa pagkaalam mo. Okay. So, sa hindi mo pagkakaalam naman, dito sa aming fundamental beliefs, nabasa mo ba na 3 ang Diyos namin dito? Nabasa mo? Objection, Mr. Moderator. Yung rules number 5 natin ay dapat doon siya magtanong sa inilatag, hindi ayon sa isinagot. Okay. Next question yan pag tinatanggi mong hindi nila. Okay, next question. Okay. Ngayon, ang tanong ko, saan naman mababasa sa Biblia na yung Ama, Anak at Espiritu Santo ay 3 Diyos? Same pa rin. Chapter and verse. Same number 5, kapatid na moderator. Same pa rin. Number 5, rules number 5. Okay. Next question. Babalikan kita dyan, ha? Okay. Question tayo. Sabi mo dito, si Ellen White ay hindi tunay na propeta dahil hindi niya sinaway yung mga Adventist na nagsasabat. Okay. Ang tanong ko sa iyo, ito tanong ang sabat ba, may sinabi ba dyan sa buong Old Testament na yan ay para lang sa mga taong Hudyo? Meron ba tayong mababasa? Yes, verbatim mayroon. Exodus chapter 31 at saka Deuteronomy chapter, kung hindi ako nagkamali, chapter 7. Okay. Maaari mo bang basahin sa amin? Kung maaari, basahin mo sa amin kung may mababasa nga talaga na ang Sabat para lang sa taong Hudyo. Okay, basahin ko, kapatid, Deuteronomy chapter 5 verse 13. 6 days you labor and shall do all your works, but the 7th day is a Sabbath of Adonai your Elohim. You do not do. Sa pinakahuli dito, kapatid, and you shall remember that you were a slave in the land of Mitzrayim. Hindi naman kayo nagiging slave sa Egypt Yung stay, hindi kayo nagiging. So, sabi dito, therefore, Adonai your Elohim commanded you to observe the Sabbath day. Yan. Wala. Okay, next question. Doon ba sa Exodus chapter 20, mayroong tinatawag na strangers o mga taga-ibang lupa? Sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11 na inutusan. Number 5. Rules number 5 tayo muna. Okay, next question tayo. Okay, next question. Okay. So, ang topic ba natin ay patungkol sa pangingilin ng Sabat? Yes or no? Hindi, pero ito'y patungkol pa rin sa itinuro ni Ellen G. White kasi bilang isang propeta, lahat na kanyang itinuro, Sabat, ikapo, pangingilin, pagsamba, yun itinuro ng isang tunay na propeta. Kaya nga, huwag ka nang magdamdam, kapatid na Dinmar, na talagang tatalakayin natin yan kasi lahat yan is madanaanan natin. Next question. Saan talata sa Biblia isang tunay na propeta? Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang first part ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live bago natin puntahan ang ating rebuttal stage. Sabi ni Grace Barrios, imposible namang di mo alam na lumipat si Bro Denmar sa RCC dahil ang pinaninindigan noon niya
pag matalo ko siya sa debate, walang reason na manatili pa siya sa SDA. Ikaw naman, ayaw mo sa katotohanan, alam yan sa debate world. Ito din kay For Life Kalamba, demigod pala ang sinasamba. Sabi ni Remy Diretso, hahaha, palaging rule number 5 pag naiipit si Deuteronomy. Ito din kay Jason Gulong, yung katuparan ng Mika 5.2 at Isaiah 9.6, katuparan iyan kay Jesus na ang katuparan iyan sa bagong tipan sa Lucas 1:31. Shoutout din kay Abdullah Abungan Mayo, ang tagasunod sa Biblia sa Pilipinas, hindi sila nagkakaintindihan dahil walang orihinal na lingwahe ni Propeta Isaiah o Isaw na taga-gitna ng silangan. Shoutout din kay Jerry Lumbis Villamer, laway lang talaga ang Quran. Shoutout din kay Rani Burgos, lumaya si paring Denmar sa SDA nung natalo siya ni Grace Barrios sa debate. Shoutout din kay Zach Jacob, Grace Barrios, sino namang Umar yung pinasisikat mo? Shoutout din dito mga kapatid kay Win Winky. Good luck and good job sa dalawa nating debaters. Shoutout din kay Abila Leonard, hindi po sinasamba ang propeta, Diyos lama. Shoutout din kay Eric Dignos, adultery, tao ang tinataas. Shoutout din kay Al Ascura, puro mali ang hula ng SDA na ginabayan ng Diyos ng 666, ang yabang nyo, wala namang hula sa rapture. Shoutout din mga kapatid kay sino pang nandito? Yung Joel Manalad, kaya nga self-proclaim yan. Kasi hindi naman yan, kasi wala naman tayo mababasa sa Bible na inutusan yan. At sabi ni Zach Jacob ng Bantay Pinto, si Jerry ay walang inaasahang resurrection body kasi nasa OT lang umaasa ng pag-asa. Sabi naman ni Emmy Alfonso, pero believe ako dito kay Bro Denmar, walang inaatrasan sa debate, pero mas mahusay din magpaliwanag si Brother Rocky Tulog. Rockies. Mas mahusay yun. Mas mahusay yun. Sa doon kay Araza Jesse, Grace Barrios Palisit kasi ang Greek, ang word na Jesus, yung pinapabasa niya Hebrew. Ito din kay Jerry Villamer, ang Quran ay kwentong barbero. Ba't nasali yung Quran dito? Teka. Baka yung mga fans ko nung Islam. Nako. Ito din kay Lenra Infante, walang mga sending church ang ga-imbento sa SDA. Si Joseph Bates, mga Alipores, si Pastor Miller, Alipores niya si Ellen G. White, gitiwalag sa kongregasyon sa Baptist, kay Musukol naman. Musukol yay. Ito din kay Joel Manalan, hindi mo naman kailangan ipagpalandakan na propeta ka o sugo Ang gawin mo mismo, ang mga magpatunay kung ano ka, hindi mo kailangan ipagyabang, kaya nagyayabang lang ang mga ito. At shoutout din kay Erwin Armante, study pator, murag kulang. Marami tayong mga Bisaya na mga kapatid ngayon ha, tayong gabi sa tanan. Bisaya dyan. Shoutout din kay Joel Manalad, Erwin Amante, self-proclaim mandi ay nator. Ibang labanan Ibang labanan sa baba. Mga kapatid, dito tayo sa ating rebuttal. Again, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na si Ellen White ay pinili ng Diyos na tunay na propeta. Rebuttal, Brother Denmar. Your time start now. Ito na. Ang sabi niya, ang tunay na propeta ay hindi kumikilala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. At yung kanyang pagkakatawang tao. Kasi ito yung binigay ng unang Juan 4, talatang 2 hanggang 3. Papasahin ko po muna unang Juan 4, 2 hanggang 3. Ang sabi po ay ganito, no? Dahil dito nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritu na papahayag na si Kristo ay naparitong sa laman ay sa Diyos. At ang bawat Espiritu hindi ipinapahayag na si Jesus ay Diyos, no? Ito ang Espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na at ngayon ay nasa group chat na, mga kapatid. Ayaw maniwala kay Kristo sa pagka-Diyos, kaya ano?
Wag masasaktan ha. Binasa ko lang po ito. Binasa ko po. Ngayon, eto kapatid na Jerry. Lambingan natin to eh. Okay. Ngayon, sa lumang tipan, mababasa din natin na ang ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. No? Saan ho yan? Sa Exodus chapter 3 verse 14. Siya si ako nga na nagpakita kay Moses. No? Siya po yung, ang sabi niya dun sa 1:28, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa ipanganak si Abraham, ay ako nga. Ayan, siya yun eh, si ako nga. Siya. Okay. Ngayon, patunayan natin na nandun talaga si Jesus. According sa Biblia, no, ang sabi diyan, likhain natin. Yan very familiar si Brother Jerry diyan likhain natin ang tao ayon sa ating mga may kasama ang Diyos Ama at yun ay ang Diyos Anak. No, base po yan sa Juan 1:1 na ang berbo ay kasama ng Diyos. No? Ngayon, si Ellen White ba ay naniniwala na si Kristo tunay na Diyos? Ito yung basihang ibinigay ni Brother Jerry. Susukatin natin si Ellen White. Ito po, no? Ito. Sabi ni Ellen White, paborito ito ni Brother Russia. Sabi niya dito, mga kapatid, no? Yan. The Signs of the Times, May 3, 1899. No? Christ was God essentially and in the highest sense. He was with God from all eternity. His divine life could not be reckoned by human comprehension. And the existence of Christ before His incarnation is not measured by figures. No? Pagkakatawang tao ni Jesus. Katunayan niya si Ellen White, sabi niya mga kapatid, ito sabi niya, no? Sa Evangelism, page 616, no? There are three living persons of the heavenly trio in the name of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. No? Ayan. So, binabanggit ito, three living powers. Three persons. Yan. Di ba? Si Ellen White ay naniniwala mga sa tatlong persona na iisang Diyos. Kaya sabi ni Jerry, ito daw Diyos natin, tatlo. Hindi po kami isdarm. Kasi sabi ni Pastor Peter Tayohin, tinanong siya ni Doc Rocky Tulog dun sa Dasmariñas. Pastor, ilan po ba ang Diyos nyo? Isa o tatlo? Sabi nung isdarm. Sabi nung option namin, tatlo. Bilangin mo, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, apat. Tay, kambata ka. Pastor Peter Tayohin. Ngayon, dito, mga kapatid, sa ating fundamental beliefs na hawak-hawak ko, mga kapatid, no, dito sa chapter 2, the Godhead. Ayan, no? Chapter 2, the Godhead, the Seventh-day Adventists believe. Ano po ang sabi dito? Tatlo po ba Diyos ng Adventist? Basa. Ito po sabi, no? There is one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons. Yan, no? Napakaliwanag. Ayan, no? There is one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons. Yan po ang Godhead ang paniniwala namin. No, hindi po tatlong Diyos. Wala pong ganon. Si Erwin de la Cruz lang nagsasabi doon. Okay. Sabi niya, no? Kalawang pamantayan na ibinigay ni Brother Jerry. Pero bago ako punto sa ikalawa niya, sabi niya hindi daw nananaway si Ellen White. Tama, nanaway! Nanaway si Ellen White. Bagkos inaaway pa niya. Kasi yung mga pioneers namin noon is anti-Trinity. Ang ginawa ni Ellen White, sinaway niya. Ano sabi ni Ellen White? Evangelism, page 616. Or itong manuscript na lang, manuscript 66, 1899. We need to realize that the Holy Spirit is as much as person as God is a person.
Oh, kita ninyo, sinasaway niya. Sabi niya, eto Holy Spirit, Diyos to eh. Kilalanin nyo. Yan. Oh. Hindi nananaway si Ellen White. Actually, lola nga ito eh. Kaya mananaway talaga ito. Eh, lola mo to eh. Nakatay si Ellen White, 86. Oh, lola mo na yan. Oh, kaya mananaway talaga yan. No, lagot ka mamaya, sasawayin ka niya, Brother Jerry, ha? Ngayon, sabi niya, ang tunay na propeta ay dapat nananaway daw na nagsasabat. Yun nga, sana ang uli ko tatanong eh. Saan po mababasa na ang tunay na propeta nananaway ng mga nangingiri ng sabat? Aba, saan ka nakakita ng gano'n? Mamaya, sagutin niya ha. Saan mababasa sa Biblia? Assignment po ito ha, kasi si Fernando mahilig magbigay ng assignment. So, papausuhin ko na rin. Oh, assignment mo ito ha. Magbigay ka ng talata sa akin ng isang tunay na propeta na nanaway ng mga nangingili ng sabat. Ana, may maibigay ka. Yan, assignment mo yan ha. Ayun, sabi niya, ang sabat daw ay para sa taong Hudyo. Mali nga! Oh, Exodus chapter 20. Basa. Oh, ha? Ito ha. Ito yung tinatawag nating Torah. Sulat ni Moses. No? Exodus chapter 20. Oh, ito ha. Exodus chapter 20. Basahin po natin. Napakaliwanag dito, Brother Jerry. Ewan ko na lang ko eh. Oh. Ito ha. Chapter 20 verse 11 or verse. Okay, thank you. Sabi dito, okay, ito alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw pang gagawa at ang iyong gagawin at lahat ng iyong gawain, ngunit ang ikatipong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, etc. etc. No, sabi diyan, at ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. No, yun, dayuhan pala. Ano yung dayuhan? Hindi po yan si kalawakan ng ROG. Dayuhan, yan ay foreigner or foreigner. Ewan ko ano banggit yan, basta foreigner. Foreigner, no? Yan. So, yan po ay hindi mga Hudyo kundi Hintil. Mga Hintil po yan eh. At noon, sa panahon ni Ezra, ay may mga proselyte Jew. Ano po ba yung proselyte? Mga Hintil yun eh. Na ginawang mga Hudyo, proselyte nga eh. Mababasa natin yan mamaya sa mga iba pang mga pagkakataon, no? So, bakit sasaway na? Sabi nga ni Kristo eh. Ikaw ang dapat sawayin. Ano sabi ni Kristo? Ang Sabat ginawa para sa tao. Marcos 2:27. Ginawa para sa tao. Kung ikaw yung tao, kung unggoy ka, huwag ka mangingili ng Sabat. Ginawa na para sa tao. Kaya nga si Adan at Eva nangingili ng Sabat eh. Kasi tao sila. Ibinigay kay Eva at Adan. No, naminanan naman natin. Ngayon, sabi niya pa, no, sana may time pa, no, na ang tunay daw ng propeta, ewan ko anong problema nito sa ikapo. Yung ikapo namin, ibinibigay namin ito sa gawain ng church. Kasi ito po yung sinasabi sa Biblia, sa 2 Korinto, sabi niya, ang isang mga ngaral ay dapat mabuhay din naman, kanyang pinabubuhay sa ebanghelyo. No? So, ayan ho ay binibigay po sa church bilang pagsuporta sa gawaing pangmisyon sa iba't ibang mga bansa, no? Yan. So, hindi po yan napupunta lang kung saan, no? Pero kung gusto ni Brother Jerry, meron tayong separate na topic dyan sa ikapo, no? Yan. So, ano pa? Ano pa yung kanyang sinabi? Hindi talaga mananaway ng ikapo kasi utos naman sa Biblia na mag-ikapo. Nako, Brother Jerry, ha? Mababasa yung Malakias 3:10. Magbigay ng 10 bahagi. Kahit si Jesus, sinabi niya yan. Ang sabi niya sa mga Pariseo, magbigay kayo na 10 ninyo mga yerbabuena. Sabi ni Jesus, no? So, sa bago at lumang tipan, may pinag-uutos na ikapo. Oh. So, yan ay consistent na turo ng Biblia. No? So, dito, wala pong naitutol si Brother Jerry. Akala ko pa naman, naturukan dito ni Brother Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes na first cross
rebuttal, second clause ng ating negative sa affirmative. Brother Jerry, your time start now. Nako, kapatid na Dinmar, parang maganda yung ano. Ganito yung unang tanong ko, kapatid na Dinmar. Ibigay mo kanina na sa Malakias 3:10 na isa din yung tinutulan mo yung stand ko. Sa Malakias 3:10 ba, saan ba dadali ng ikapo? Dadalhin na ito po sa Panginoon. Dadalhin mo kasi ang ikapo ay sa Panginoon. Objection, No, Mr. Moderator. Objection muna. Anong objection, bro? Ang tinanong ko doon sa Malakias 3:10, ayon sa kontekstyo ng Malakias 3:10, saan dadalhin ang mga ikapo? Counter? Okay, counter, bro. Counter ko, Mr. Moderator. Sumagot po ko. Ang sagot ko, dadalhin sa Diyos. Kasi sabi niya, saan eh? So, hindi po yung categorical. So, hindi niya po Okay. Okay, So, tinatanggap sige. ko yan. Bro, ganito, explain mo muna, Brother Denmar, yung dadalhin sa Diyos. Sid, bro. Okay. Okay, ang ikapo po ay dadalhin sa Diyos, hindi po kay Brother Denmar. Wala pong bahagi si Brother Denmar sa ikapo. sa Diyos po yan. No? Hindi po tayo katulad ng pastor na nagpapatabak sa ikapo, mga kapatid. No? Yan po yung dinadala sa Diyos sa gawain. Ngayon, ang tanong ko, kapatid na dito, saan ba yun, saan nakatira ngayon ang Diyos? Sa templo, sa puso ng tao, sa Biblia, at sa akin. Next question. Sabi mo sa templo. Dinadala nyo ba sa templo ang mga ikapo? Yes or no? Yes. Tuwing araw ng Sabat. Kumakanta nga kami dun eh. Okay. Jesus, Hours of Okay. Bless. Ngayon dito tayo. Sinabi mo, kapatid, na may mga sa Exodus 20 tinutukoy mo doon ang pagsasabat. May tinatawag na mga geri or foreigner o foreigner. Foreigner. Ngayon ang tanong ko, kapatid, ganito. Yung pag-alis nila sa Egypt, may kasama ba silang mga foreigner? Yes or no? Yung mga Israelita? Yes, may kasama sila. Dahil may mga na-converte doon si Moses. No? At hindi nga lang naitala kasi sabi diyan, yung mga foreigner na nakasama nila siguro sa mga paglalakbay nila, sa paglalakad. No? Depende yan sa kasaysayan at scientifico na outside of the Bible kasi ang ating topic Bible eh. So, hindi ako magbabanggit ng referensya. Sangayon ka ba na ang mga foreigner na ito na lumabas mula sa Ehipto ay mga slave din ng Egyptian? Yes or no? Yes! Slave ka ng Egyptian. Kaya nga, kasama nga nila. may sinabi ba kung hindi? Sabi ko, kasama nga nila eh. Next question. Ngayon, ang tanong ko, dito sa Deuteronomy chapter 5 na tinutukoy na kayo'y nagiging mga slave, kaya nga binigyan kayo ng kautusan magsasabat. Ang tanong ko, kayo bang mga SDA ay na-slave sa mga Ehiptohanon? Yes or no? Yes, spiritually. Dahil ang mga Egyptians ay mahilig sila mag-alipin. Ang Egypt ay base sa Revelation 11, yan po ay kumakatawan sa pumatay sa dalawang propeta. Yan po ay tumutukoy sa Jerusalem na pumatay sa ating Panginoong Jesucristo. So, nalipid kami ng mga Romano na sumakop sa Jerusalem. No? So, kaya nga, okay. Ayon sa 2 Peter chapter 1 na hindi pwedeng magawa-gawa ng opinion. Ngayon ang tanong, kapatid na Dinmar, yung tinutukoy mo na you are slave from the Egyptian spiritually. Saan ngayon ang talata na nagsasabi na you are slave spiritually by the Egyptians, not by the Romans? Saan ngayon? Okay. Mababasa yan sa Revelation 13. No? Dahil ang mga Romano, Katoliko... Objection, Mr. Moderator. Teka. Ang tanong ko, klaro naman yung kapatid na Dinmar eh. Ganito ang tanong ko ha. Saan ngayon mabasa? Kasi bininggit mo eh.
You are slave spiritually. Ngayon, tanong ko ay, kasi napakinggan ko kanina, yung sinabi mo is mga Romano. Ang tanong ko kasi is by the Egyptian. Ngayon, ang tanong ko, saan nabasa sa Biblia na yung mga SDA ay slave spiritually by the Egyptians, not by the Romans? Saang versikulo sa Biblia? Okay. Basahin natin. Dito sa Revelation 13. Revelation 13, no, na ang Egypt at Sodom, according sa Revelation 11, yan ay tumutukoy sa Jerusalem at sa mga Romano na nagpapatay sa ating Panginoong Kristo, batay sa Revelation 11. So therefore, kasama po Romano. Nangaalipin po yung mga Romano dahil sila po ay naghahari ngayon po the Roman Catholic. Okay. So ngayon, kapatid na Dinmar, sinabi mo kanina na may assignment ako na dito na lang tayo sa dito sa Trinity. Sinulat ko dito unity of three God. Tama ba 'yon? Three persons, a unity of three co-eternal persons. Okay, three. So ngayon, yung three co-eternal person, ilan yon? Isa. Kaya sabi dito there is one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Objection muna, Mr. Moderator. Moderator, objection muna. Klaruhin natin. Kapatid, para sa mga manunood. Ang tanong ko, yung three. Yung three, ha? Ilan yung three mismo? Ilan yon? Kapatid na Dinmar. One. Kanina ko po sinasabi, one. Dahil po, yung hypostasis, tumutukoy sa nature, iisang Diyos, iisang esensya lamang ang dumadaan. Time. 7 minutes time. Yan. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross at ako tayo sa ating rebuttal din ng ating negative Brother Jerry ng House of Israel. Bilang negatibo na si Ellen White ay pinili ng Diyos na tunay na propeta. Time start now. Mga kapatid, so dito natin nakikita na hindi talaga naturuan ng wasto ang ating kapatid. Bakit? Kasi mayroon ng assignment ko, binigyan pa ako ng assignment kanina. Sabi dito sa Colossians chapter 2, mismo yung Biblia niya, sabi dito, 16, let no one therefore judge you in eating or in drinking or in respect of festival or a new moon or Shabbats, which are a shadow of what is to come, but the body of the Messiah. So, sa Tagalog mga kapatid, klaro naman ito, Tagalog. Tingnan natin sa Tagalog. Tagalog, sabi dito. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Isa pa. Sa panahon ni Pablo, yung mga hintil, ang mga hintil mga kapatid, alam natin yung mga hintil ay wala talaga silang tinatawag na kautusan. At itong kapatid natin si Dinmar ay napabilang ito sa hintil, yung mga SDA. Kaya nga nagtanong ako kanina mga kapatid na yung binanggit natin yung Sabat. Kasi ang Sabat, klaro naman yun mabasa sa Tagalogin natin para maintindihan ng lahat. Para hindi tayo maano sa mga SDA, yung mga mali-maling aral niya dito. Sabi dito, kahit na anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, tumutukoy ito kay SDA? No, tumutukoy ito sa bayan ng Israel. Ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang iyong mga taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan.
take note, nasa loob ng inyong mga pintuang daan upang ang iyong aliping lalaki at babae ay makapagpahinga gaya mo. O, sabi dito, at iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. Nako, ang mga SDA ay hindi talaga ito na alipin. Kaya dapat sinuway ito ni Ellen G. White na mali yung sinasabi nila na sila ay obliged to observe the Sabbath. No. Kasi sabi dito, at iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos. Sabi niya, spiritually daw, nag-angkin-angkin na lang. Naku, doon sa pamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat ng bisig. Kaya inutos sa iyo ng Panginoong mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Sino pala yung inutusan dito? Hindi yung mga SDA. Hindi yung mga SDA. At saka yung mga SDA ay talagang obligado silang magsasabat. Magsasabat. No. Tingnan ha. Ngayon, iwan ko ba kung sa reckoning itong mga kapatid na SDA, baka magkamali na naman ito sa reckoning sa Sabat. So, dito tayo sa Exodus. Muli sa Exodus pa rin. So, hindi itinuro ng maayos ng kanilang bulaang propeta. Ngayon dito sa Exodus 12, sabi dito. Sabi ito, at ang Panginoong nagsalita kay Moses na sinabi, salitain mo rin sa mga anak ni Israel. Anak ba ni Israel itong mga SDA? Hindi. Katotohanang ipangili ninyo ang aking mga Sabat. Ano yung mga Sabat? Mayroong tayong Pentecost, hindi nga sila nagpangilin yan Nawala na daw yon. Sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpabanal sa inyo. Inyo ipangilin ang Sabat nga sapagkat yaong pangilin sa inyo, bawat lumabas tangay ay walang pagsalangsang papatayin sapagkat sinumang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon ay inihiwalay sa taong yaon sa kanilang bayan. Ngayon ang tanong, sabi dito, lahat ng anumang gawa, di ba may tinatawag tayo na trabaho driver? Driver. Ngayon ang driver ay trabaho pala yun. Itong mga SD nakikita ko na patungong sa sambahan nila ay nagdadrive ng motorsiklo. Nagkakrang ng motorsiklo. Di ba gawa yon? Dapat ano nangyari? Dapat lahat binato na sila Sabi, 6 na araw na gagawin ang gawain, dapat ang ikapitong araw ay Sabat ng takdang kapahingaan ng Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na Sabat? Take note, sa anumang gawa sa araw ay walang pagsalang papatayin. Mayroon bang namatay sa mga SDA na sila ay nagkakrang ng motorsiklo at nagdadrive ng kanilang mga sasakyan? Wala Ngayon, sinabi niya may mga proselyte daw na Jew. Ngayon, sino yung nag-proselyte sa kanila? Sino yung nag-convert sa kanila? Si Ellen G. White? Naku. Take note mga kapatid na sa pagkakaalam natin na si Ellen G. White yung founder, isa sa co-founder ng SDA. Mayroon bang from si Ellen G. White ay siya ba ay Hudyo? Hindi naman. Hindi naman Hudyo. Kaya naghudyudyuan itong mga kapatid natin na SDA. Sila ay mga sinaguga ni Satanas. Ayon sa kanilang mismong Biblia, Revelation chapter 2 verse 9, chapter 3 verse 9. Sila yung nag-aangkin pa sila na isa sa kanilang mga founder ay propeta. Propeta. Ngunit ang kanilang ipinangandakan na yung mga sinabi daw ni Ellen G. White ay nagkatotoo. Ngunit ito naman si Ellen G. White ay sumasamba ng ibang Diyos na si Jesus. Si Jesus. Wala ngang mabasa sa Biblia, buong tanak, na ang Messiah is God. Gamitin na naman nilang Isaiah chapter 9 verse 6.
na maling pagka-translation, mga kapatid na SDA. Maling translation yon. Kaya hindi yun pwede na idugtong mo doon. Ito pa, kanina, sa yung Emmanuel. Ang tinutukoy na Emmanuel doon, basahin nga natin mga kapatid. Tingnan natin sino yung Emmanuel. Yung sinutukoy na mga Emmanuel doon. Bakit sinabi ko mga Emmanuel? Mga Emmanuel. Ako, sayang. So, dito. Kasi kung mali talaga ang pinuno, siyempre yung mga nasa huli, yung mga sumusunod, mali din. Kaya nga namali sila. Kasi ang sinabi dyan, sabihin natin na dito. Sabi dito sa Isaiah chapter 4, sabi dito sa chapter 8, kasi dugtong ito eh. Here I am, sabi ni Propeta Bro, nawala ka bro? Ayan, baka naubusan ng... So, habang hinihintay natin si Brother Jerry, ayan, bumalik na. Wait lang bro. Naputol. Ilang oras na ba bro? Naputol. Ilang minuto? Maliit lang, mga 10 seconds lang. Naku, sayang. Sige, so, bro. ito palang Emmanuel na tinutukoy dito ay yung mga si Isaias at saka yung mga anak niya ang tinutukoy dito. Hindi si Jesus, kapatid na Dinmar, sayang, nawala yung signal ko. Sayang talaga. Yun lang. Salamat. Ay, mayroon ba? Akala ko 10 seconds na lang. Okay. Salamat. Akala ko. So, sorry. So, dito sa yung tinanong natin si kapatid na Dinmar na sa mabasa. Kasi kami mga nasa lumang tipan naniniwala. Kahit na anong pang gusto nyo, anong pang basa nyo dyan, hindi kami maniniwala. Kasi yung Jesus ninyo, may sumpa nga mga kapatid. Patuloy nating sinasabing may sumpa yan. At pangalawa, ang sinasabing inasahan ng mga Hudyo na darating na Misaya ay nakalagay na pangalan is David, kapatid na Dinmar. At saka bahala na kayo kung maniniwala kayo. Wala akong pakialam sa inyo kung maniwala kayo hindi. Basta debate ito. So ngayon, dito natin napapatunayan na si Ellen G. White ay hindi talaga sinuway itong Sinabi pa ni Dinmar kanina, saan nyo dadalhin yung ikapo? Doon sa templo? Sa Malakias 3 sa templo ng Jerusalem yun eh. Sinabi nga, mga may magnanakaw. Ngayon, kung hindi nadala sa Jerusalem yung mga ikapo sa templo, sino yung nagnanakaw? Yung tumatanggap na mga pastor, hindi nila dinala doon sa templo ng sorry kapatid, sorry. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debatan ng ating negative. Brother Jerry ng House of Israel. At dito tayo. Second cross ni Brother Dinmar ng SDA. Your time start now, bro. Okay. Dito sa Deuteronomy 18 verses 21 to 22. Dito sabi, ang isang tunay na propeta, kailangan ang kanyang hinuhulaan o prophecy ay matutupad. Okay. Tanong, yun bang hinulaan ni Ellen White na Ecumenical Council ng Roman Catholic at ng Protestant noong Vatican II, 1967? Naganap ba? Yes or no? Sa tingin ko, sa iyong paliwanag kanina kapatid, naganap yun. Pero don't forget, Deuteronomy 13, na kung ito'y nagsasabi ng ibang Diyos, ay bulaan din yun. Kagaya ni Ellen G. White, ang sabi na si Jesus is God. Never nasulat sa Biblia na yung Messiah is God. Kaya bulaan si Ellen G. White. Okay. So sa madaling salita, naniniwala ka na yung hinulaan ni Ellen White patungkol sa Ecumenical Council ng Katoliko at saka ng Protestante na natupad, yan ay katunayan na ito yung sinasabi ng Deuteronomy chapter 18 verse 21 to 22 na kailangan ang prophecy ng tunay na propeta ay may katuparan. Yes or no?
Yes, kapatid, pero hindi lang sa Deuteronomy 18, kapatid, nasa Deuteronomy 13 na kung ito'y matutupad, ngunit ito na may nag-uudyok sa iyo sa pagsamba ng ibang Diyos, bulaan yan, kapatid, katulad ni Ellen G. White. Okay. Udyok siya na sambahin si Jesus. Okay. Ngayon, second question. Yung assignment mo kanina, saang talata mababasa na ang propeta, ang tunay na propeta, mananaway ng nangingilin ng Sabat? Saan mababasa? Walang mabasa sa Old Testament, ngunit sa New Testament may mabasa tayo sa Colossians chapter 2 verse 16 to 17 na may pagsaway sa pagsasabat, kapatid, kasi ayon kay Pablo ninyo, sa mga walang kautusan ay wala akong sinabing kautusan. Sa may kautusan, nagsabi ako ng kautusan, kaya ngayon wala kayong kautusan, kapatid, kasi you are a Gentile, not a Jew. Kaya nagiging sinago kayo ni Satanas kasi nagpakahudyo kayo, kapatid na Dinmar. Sorry, kapatid. So, pinaniniwalaan mo ba si Pablo na hindi siya sinungaling? Kasi ginamit mo yung Colossus 2:17. Sa madaling salita, nagsasabi ng totoo ngayon para sa iyo si Apostol Pablo? Yes or no? Ginamit ko lang yung salita ni Pablo. Yes or no pala yun. Paniniwalaan pala. Sige. Yes or no. Paki-clear ng paulit yung tanong. Ulit ko. Ginamit mo yung Colossus 2:17. Sa madaling salita, pinaniniwalaan mo na hindi sinungaling at nagsasabi ng totoo si Pablo para sa iyo? Yes or no? Yes, naniniwala ako sa sinabi ni Pablo dyan sa Colossus, pero hindi lahat, kasi ang sinungaling ay hindi naman lahat nagsisinungaling yan eh. Katulad ni Pablo, mayroon siyang sinabi na tama din, katulad ng nasa Colossus 2:17 na may pagsasaway sa mga nagsasabat, katulad ninyo mga SDA. Okay, next question. Next question. Sunod yung tanong. Saan naman sa aming mga libro mababasa na tatlo ang Diyos namin? Saang libro yan? Objection, Mr. Moderator. Kasi ang pinag-usapan natin noon pa is ayon sa Biblia. Hindi naman ayon sa kanilang libro eh. Ayon sa Biblia ang ating patunay dito. Okay, next question. Hindi na ako magka-counter. Okay na yan. Okay, next question. Okay. Ngayon, ito tanong ko, susunod yung tanong. Okay. Dito, so sinabi naman ni Pablo na kung kayo nga'y binhi ni Abraham, kayo nga ay kay Kristo. Ito ay nakasulat sa Galatia 3. Ang tanong ko sa iyo, naniniwala ka ba sa sinabi ni Pablo na kung kayo'y binhi ni Abraham, kayo nga ay na kay Kristo, therefore kami ay spiritual Israel, katulad ng sinasabi sa Roma 2:29 na kami ay Hudyo sa loob. Naniniwala ka ba? Yes or no? Hindi ako naniniwala sa sinabi mo, kapatid, pero naniniwala ako sa quotation ni Pablo na nanggaling sa Lumang Tipan. Pero sa iyong sinabi na kayo ay spiritual Israel, ay hindi kami naniniwala yan, kapatid, kasi nagiging bulaan kayo dyan eh. Naging Hudyo kayo sa spiritual, nagiging sinagugang Satanas. Okay, next question. Sabi mo, kayo ay kabilang sa Judaism or sa Jew. Ang tanong ko sa iyo, kung kayo ay tunay na Jew, ipinagbabawal niyo ba ang pagkain ng baboy or no? Objection, Mr. Moderator. Read hearing yung sinabi niya, read hearing, tama ba yon? Ewan ko sa'yo. Okay. Kasi hindi naman kami nagsasabi na kami ay Hudyo. Subalit sinabi namin, we are Noahide.
Okay, hindi We are not a Jew. Brother Mark, may Kaya counter-objection pwede. ka or magre-rephrase ka ng tanong? Re-revise ko yung tanong. Okay, Kasi- re-revise ko. Ang paniniwala ninyo ay sa Old Testament or sa Torah. Sa Torah, sa Ketubim, yan. Alam mo na yan. Ngayon, kayo ba, since kayo ay nakikipangaral sa mga Hudyo sa Old Testament, pinagbabawal niyo ba yung pagkain ng baboy? Yes or no? Hindi, kasi hindi naman kami yung sinabihan ng kautusan sa pagbabawal ng pagkain. Ang sinabi diyan sa Exodus chapter 19 na yung bayang Israel siya yung banal na bansa. Kami ay hindi naman kami yung tinutukoy diyan na kami are Noahite, Gentile, religious Gentile from the time of Noah. Kasi si Noah, lahat na ay nagumagapang pinakain liban lang sa sa bulldozer. Okay. Ngayon, sa Isaiah 66 verse 19. 66 verse 19 and 23 to 24. Ang sabi diyan, may mga Gentiles na nagpipil ng sabat sa bagong langit at bagong lupa. Sa lupa, tatanggapin mo na ba na may inutupang? Okay, so 7 minutes time bro at dyan nagtatapos. Sagutin ko na lang. Hindi, doon lang sa time mo. Okay, so dyan na lang nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. Shoutout muna sa ating nasa live before natin puntahan ang ating final conclusion. So si Gilbert Aguer, sabi niya, Grace, so sa iglesia kinaaniban mo, merong propeta o wala? Bakit sa palagay ko magaling ka sa Biblia kaya pakisagot lang ng tanong ko at magpaliwanag ka kung bakit meron o wala. Okay, dalian mo. Iba to Ibang topic na dyan Okay, shoutout din kay Reme Derecho, palusot na naman si Deuteronomy. Pag iniipit sa cross, wala palang nabasa na walang propeta na nagsasaway sa nagsasabat, huli ka. Shoutout din mga kapatid kay John Reyes, sinaway pala ni Pablo ang kanyang sariling gawa. 7.2 gawa 18.4. Sabi ni Grace Marius, freelancer ako bro at naniniwala ko na nasa iglesia dapat may propeta. Sabi ni Jerry Lumbis Villamer, pila lang pala aral ng negative. Pili lang pala ang aral ng negative. Ito din kay Avila Leonard, wala din kaming pakialam sa iyo Jerry. Dakat, sa demonyo ka. Antichrist ka. Iba yung pagkabasa ko talaga, no? Shoutout mga kapatid kay Grace Marius. Nice naman ang debate nito. Dalawa, very cool silang dalawa. Sabi ni Jerry Villamel, sa bagong langit at bagong lupa, sasamba ang lahat ng taong maliligtas. Isaiah 66, 22 to 23. Sabi ni Askura, mas marunong ka pa ba sa MBB na nag-translate? At shoutout din kay Abdullah Mayo, ang pangalan ng Diyos ng Israel, Adonai, at si Jesus o Jesus tinawag nilang bastardo o anak sa labas. Pero sa mga Muslim, sa gitna ng silangan, si Isa ay sugo at ay tao. Shoutout din kay For Life Kalamba, di na ako ma-convince ng SDA. Sabi ni John Reyes, pag hindi angkop sa turo nyo, maling translation. Sabi naman ni tayo sa itaas. Basta tayo ng ilang comment pa ha. Jerry, sabi niya ang babaw ng pananaw ng negative. Sabi naman ni John Reyes, yun ngang pagtutuli sa araw ng Sabat, gawa din. Bakit hindi binato sa Juan 7:22 hanggang 23? Sabi ni Abela Leonard, ang punto ni Jerry Dakat, yung Diyos ng Old Israel ay Diyos lang ng Israel at hindi ng lahat ng tao. Hindi pwedeng banggitin to. May Hudyo na ba o Israel sa Genesis ng basbasan ng Diyos ang ikapitong araw ng Sabat? And mahaba siya. Shoutout din kay Akma Amat. Tingnan nyo, kasama pala ang mga hayop sa Sabat. Buti pa ang hayop kasama pero ang SDA hindi. Shoutout din kay Baymax Sokris, ang huling sugo ng Diyos ay si Jesus at hindi si Ellen G. White. Okay mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. At dito mauuna si Brother Jerry. Bilang negatibo na si Ellen White ay pinili ng Diyos na tunay na propeta. Your time start now bro.
Okay, mga kapatid. Kung basahin natin ang inyong Biblia, yung mismong New Testament, mabasa dito kapatid, hindi talaga si Ellen G. White mapabilang sa ano. Kasi tama yung sinabi ng comment, na sinabi dito. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things. So dito pa lang sa New Testament parang sinasabi na yung mga propeta is lipas na yon. Nung lipas na yung sinasabi nila lahat yun. Pero yung ngayong kapanahonan natin in the last days, is He appointed a son, not Ellen G. White. So, ngayon, itong si Ellen G. White, mga kapatid, hindi talaga ito tunay na propeta kasi, una, hindi nga sinaway yung pagkakamali ng SDA. Unang pagkakamali ng SDA, yung pag-ikapo nila. Sabi ng Malakias 3, may magnanakaw. Kasi hindi dinala yung ikapo doon sa templo. Saan yun? Templo ng Jerusalem. Ngayon mga kapatid, yung templo ng Jerusalem is giniba yon. Nagiba, nasira. Ayon naman sa Deuteronomy chapter 12, na dadalhin doon yung mga ikapo doon sa templo. Ngayon, utos yun utos yun kapatid. Niniwala kasi ako ang SDA, naniniwala ito sa utos. Ang utos, yung may kapo, dadalhin sa templo. Ang templo na yon yung giniba ng mga Romano noon, doon sa 70 AD. At hanggang ngayon, hindi pa naitayo. Ngayon, itong mga SDA patuloy na tumatanggap ng ikapo. At ngayon, saan ba dinala nila ang may ikapo? Sinabi nila, yung mga sa magawain nila, ngunit ayon sa kautusan, ay hindi yun pwede kasi ang kautusan ay bawal dagdagan ni bawasan. Ito pa, yung mga SDA sila ay nagiging spiritual Israel daw. Spiritual is New Testament, pamaraan ng New Testament yun Ngunit walang sinasabi doon sa Old Testament na ang isang tao ay magiging Israelita talaga. Pwede ka ma-convert pero hindi ka magiging talagang yung ikaw yung ikaw na yung tatanggap ng mga ikapo. Hindi, kasi may tinatawag sila na authorized to receive the tithes, yung mga paring Levita. Sa SDA wala. Ngayon ito pa. Ang mga SDA ay mga Gentile, mga kapatid. Gentile kayo. Ayon sa sa Acts chapter 15 ninyo sa New Testament ay walang kautusan na yung mga Gentile ay magsasabat. Ang sinabi lang doon na hindi sila kakain sa mga dugo, yun lang yung nakasulat diyan. Pero walang sinabi na yung mga kautusan ng mga Israel lahat ay susundin nila. Kasi una, yung pagsasabat ay gawain yun ng mga Israelita. Kasi sila yung, take note klaro naman yung binasa natin kanina sa Deuteronomy chapter 5, sila ay lumabas doon sa ito. Kaya mga SDA, ito si Remy Derecho ay alam ko na ito'y nasa panig ni Dinmar. Ngunit hindi, tingnan mo kapatid open your eyes. Hindi yung mga ninuno ninyo, hindi kayo lumabas sa Ehipto. Dito lang kayo sa Pilipinas lumaki. Hindi kayo naalipin ng mga Egyptian. Hindi. Kaya sinabi diyan, kaya nga inutusan sila magsabat kasi basahin nga natin uli yung mga para maklaro sa Tagalog. Kasi sabi dito sa chapter 5 verse 15, sabi dito, ulitin natin chapter 5, at iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupay ng Ehipto at ikaw inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't inutos sa iyo ng Panginoong mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. See, klaro yan Hindi kayo na napabilang doon. Ngayon, isa pa, itong si Ellen G. White, patunay na siya ay totoong bulaang propeta.
Kasi nagtuturo siya ng ibang klaseng Diyos. Yung unang mga ninuno ng mga Israel, hindi niniwala sa Trinity. Walang ganon. Itong si Ellen G. White ay may ganon na ibang klaseng Diyos yung sinasabi niya. May three God in three. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Si Brother Dan Mars kayang pinatutunayan na si Ellen G. White ay pinili ng Diyos na tunay na propeta. Your time start now, bro. Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. Uni po ang inyong pong malitaning code, Brother Dan Mars Santiago, no? So, tayo ay, ang ating affirmative stand ay nananatiling nakatayo sapagkat ang sabi ni Brother Jerry, ang prediction ni Ellen White patungkol sa collaboration ng Katoliko at ng Protestante sa Vatican II na hinulaan ni Ellen White nagkatotoo. Base po yan sa Revelation 13. Kaya naman si Ellen White tunay na propeta dahil tunay ang kanyang hinulaan na magko-collaborate ang Romano Katoliko at ang Protestante. Yan, sila yung magiging isa, Ecumenical Council. Kaya Ecumenical Council of Vatican II, that is diabolical. That is an antichrist. That is a apostate sect of the Vatican II, the Novus Ordo. Yan ang mga antipopes yung mga nandiyan. Ngayon, eto, kami ay Hudyo, spiritual Israel, Galatians chapter 3 verse 29. No, binhi ni Abraham, kung kayo ngay kay Kristo, binhi kayo ni Abraham. No? Romans chapter 2 verse 29, sabi doon, kami ay Hudyo sa loob, kasi may Hudyo sa labas eh. Hudyo sa panlabas, kami Hudyo sa loob. Hudyo nga kami. Kaya nga kami nagsasabi kasi nga binigay sa amin, iglesia sa ilang, na yung mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Kaya kung ikaw ay tao, magsasabat ka. Ang sabat ay ginawa para sa tao. Kaya nga si Adan at Eva, hindi naman mga Hudyo, pero nangili ng sabat. Ngayon, yung sa ikapo, tama naman yung ating sagot eh. Dinadala sa Panginoon. Ano nga namang ibigay ko sa iyo? hindi makikinabangan tao sa Panginoon kasi ibabalik mo sa Panginoon. Saan? Ang sagot ko po mga kapatid sa pananitirahan ng Diyos. Ay natanong niya kanina eh. Sa templo, sa Biblia, sa templo, sa Biblia, sa akin at sa sa ating mga puso't isipan. Yan. So, marami. So, saan mo idadalhin yung ikapo mo? Hindi lang naman ikapo ng pera ang doktrina ng Adventist. Ang ikapo namin, no, tithes of talents, tithes of everything, lahat ng bagay dapat ibalik sa Diyos. Katulad ng aking ginagawa ngayon. Ang aking karunungan nagmula sa Diyos. Kaya ibinabalik ko ang lahat ng kapurihan sa ating Panginoon. That is tithe. Tithe po yun, pagbibigay sa Diyos, pagbabalik sa Diyos. Kaya huwag kang mukhang pera. Huwag tayo mag-usap about sa pera. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, expected ko sana, may lang tayo, no? Eto, katulad dito mga kapatid, si Ellen White ay tunay na propeta sapagkat siya mga kapatid ay tinatawag nating non-canonical prophet. Katulad ni Anna, ni Agabu, ni Nathan, no? Walang mga sinulat niya sa Biblia pero yan po ay mga propeta. No? Si Hulda, sino pa bang mga babaeng propeta? No? Maraming mga babaeng propeta sa Old Testament. Akala ko naman ni Jerry ngayon. Luma na kasi argumento ng iglesia niya. Akala ko naman dadating niya. Pero ngayon mga kapatid, no? Naniniwala pala si Jerry doon sa cherry picking. Maniniwala siya kay Pablo, maya-maya sinungaling na si Pablo. Nako, Brother Jerry,
cherry picking yan, delikado yan. Ha? Magbago ka na. Ngayon, yung pagiging propeta ni Ellen White, ay local application katulad ni Moses. Si Moses ay propeta para sa mga Israelita. Si Ellen White, hindi po namin pinatatanggap. According nga dito sa 101 questions, ng ellenwhite.org, hindi namin pinapatanggap sa mga bagong bautismo si Ellen White, kundi si Jesus ang pinatanggap namin at pinakikilala namin sa inyo na kilala rin sa inyo. Kaya kilalanin niyo po si Jesus, lalong-lalo ka na, parang Jerry, kilalanin mo si Jesus bilang iyong Panginoong Diyos at Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion at ang debate natin between SDA and House of Israel sa topic na patutunayan ko na si Ellen White ay pinili ng Diyos na tunay na propeta. At affirmative natin si Danmar, negative si Brother Jerry. So before natin i-end yung ating live, siyempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating mga audience dyan mga kapatid. Meron tayong napaka-init na comment box dyan at talaga namang meron tayong halos 200 comment. Bro Denmar, mauna ka magpasalamat bro. Okay, isang mapagpalang gabi po ulit sa ating lahat, no? Ang malalim na yung gabi mga kapatid, mga kaibigan. No, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pagsuporta po sa inyong maliit na likod. Brother Denmar Santiago sa mga ganitong ministry na ating ginagawa online. At pinasasalamatan natin, binabalik natin ang lahat ng kapurihan at parangal at pagluluwalhati sa ating Panginoong Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Mga kapatid, pinasasalamatan ko rin ang bumubuo ng Advent Biblical International Ministry sa pamumuno ng aking mentor, Dr. Rocky Tulog, at ng aking partner in ministry, Brother Fernando B. Camacho Jr., at gayon din sa ating mga kapatid sa YouTube at ating Facebook page na sumusuporta. No? Kahit lamang po mga kapatid sa ating Facebook at YouTube, ayon sa nasusulat ministry, lalabas sa po or sa YouTube, pangalan ko po, Brother Denmar Santiago. So, ayun po mga kapatid, no? Patuloy tayong manampalataya sa katotohanan ng ating pananampalataya Adventista na si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya kapatid at kaibigan, malapit nang dumating ang ating tagapagligtas at Panginoon. Kaya naman maghanda tayo sa kanyang muling pagparito. So, Viva Iglesia Adventista del Septum Dia. God bless po mga kapatid. Okay, so dito tayo sa ating kay Brother Jerry naman bro. Salamat bro. Okay, nagpasalamat ako sa ating mga kapatid na patuloy na nagko-comment dyan sa comment box kahit na nasa ibang paksa sila. So at least nanonood pa rin sila sa aming debate ni kapatid na Dinmar, sa ating kaibigan ding si Dinmar. So marami pang debate yung naka-schedule namin. So sa ating yung mentor niya, si Ferdinand Camacho, mayroon kaming debate pero hindi ko na alam kung anong araw ba yun matutuloy. Si kapatid na... Ako na ang haharap doon, sabi niya. Ako na. Okay. So, si kapatid na Dinmar na daw ang harap, iwan ko ba bakit? So, si kapatid na Russia, yung palaging nagmo-moderate sa atin. So, bibo talaga kami ni kapatid na ni Dinmar kasi tagal na kaming magkaibigan dito sa online. So sa ating Panginoon ng buong bayang Israel na siyang nagbigay sa atin ng understanding at knowledge para maitindig natin lahat ng mga debate kahit na hindi tayo nag-aaral. So lahat mga kapatid, so kapurihan lamang ay nasa Panginoon ng Diyos ng Israel. Mismo sa Diyos ng Israel, hindi Diyos ng ibang mga siya yung universal God nating sinasamba mga kapatid. So alam natin nga itong SDA ay sumasamba din sa Diyos na yan, ngunit mayroon silang karagdagang isang Diyos na naman na yun ay hindi natin sinangayunan. So sa lahat-lahat, magandang gabi
At saka yung mayroon akong sa pansamantala lang ay hindi ako naka-online kasi alam niyo na medyo busy yung kapatid ninyo. So kung mayroon akong sa Facebook page ko is yung pangalan ko Aki Gary Benenoak. So pwede niyo pwede kayong mag-comment doon, kayo nang magbasa sa akin, okay lang sa akin para at least kung ano yung mga negative comment niyo, pag-aralan natin. 'Di ba? Maganda yung comment. Hindi ako sanay sa magandang komento kasi yung gusto ko yung mga negative talaga. So sa lahat, magandang gabi uli sa lahat. Okay mga kapatid, Rasha TV din gusto magpasalamat sa lahat ng ating sponsor, lahat ng ating mga nagtitiwala pa din sa atin. At kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa ating mga debatista na nandito si Denmar Santiago ng SDA. Nandiyan din si Brother Jerry. Basta sumasang-ayon lang kayo sa aming mga rules dito. Siyempre mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV, at yung aking Facebook, Rasha Vista mga kapatid. Diyan ako laging nagla-live. You can follow me para dito sa araw-araw nating debate at podcast. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin.